Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo mga kapatid. It's a very nice Wednesday afternoon at 10 minutes or make that 11 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Welcome na nga po dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Halos isang oras na naman po ng ating pagsasama-sama ang dapat ninyong pakatutukan dahil nako, hindi ko na ho kayo paliligoy-liguyin pa. 6 kasi ang aming ipamimigay, okay? 6 na 250 pesos na cash plus isang sulit TV ang pwede po ninyong makamit sa pamamagitan ng pakikijoin sa ating mga usapan at sa mga kwentuhan dito sa ating programang Heart to Heart, okay? 6 na 250 pesos na cash po iyan. Kaya naman i-ready nyo na nga po ang lahat ng inyong mga aparato. Pwede pong gamitin ang Facebook comments dyan. Kaya naman sa lahat ng mga naka-FB sa atin, sige na ho, i-share nyo na ng i-share ang ating live streaming. At ganun din sa lahat ng mga nasa TikTok live naman. Welcome po, i-share nyo na rin ang ating TikTok live. At ganun din yung mga nasa YouTube. Oo, nasa YouTube channel natin. Welcome po ha. At Radyo 5 True FM, YouTube, TikTok, Instagram, at sa X, nandyan po yan. Okay, at syempre, ito pa ang isang paraan para magkamit nga ng mga biyaya ngayong Wednesday mula sa ating programang ito, ang ating mga hotline. So, ito ang mga numero. 8631-5788 o ang 8631-6674. Uulitin ko ha. Ito ha, 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Kapatid, wag na natin patagalin ito dahil maganda na maumpisa na po natin Monday, Wednesday, Friday. Diba meron tayo yung H2H Astig Confessions. Kaya naman, tara na, pwestuhan na ulit! H2H Astig Confessions. So ayun na nga mga kapatid, ito na nga po ang ating H2H Astig Confessions. Kagaya ng lagi nating ginagawa kapag Lunes, Miyerkules at Biyernes, mga kwento at storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga makakausap na mga matatapang at mga astig din. Yun At dito nga po hihintayin namin ang inyong mga astig advice o ang inyong mga astig comments sa tampok na storya natin na may matinding mga pinagdaraanan. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa kanilang mga relasyon na magjowa, pwedeng doon sa paborito nyo, yung mga kwento ng kabitan. Kung saan kung ano-anong mga sinasabi ninyo mga kapatid. Pero, eto ang maganda dyan, sa bawat astig advice o astig comments, may chance nga rin po kayong mabiyayaan naman ng 250 pesos na cash prize every Monday, Wednesday, and Friday. Simple lamang naman po ang aming kahilingan. Ang gagawin nyo lang sa bawat astig advice o astig comment na inyong ibibigay, pararatingin sa amin, ilagay nyo lamang ang hashtag astig advice. Okay? Hashtag astig advice ko, Kuya Poy ay ganire. Yun. At syempre kung kayo naman ay ko-connect sa amin at makakausap namin kayo dito sa ating mga hotlines na 8631-5788 o sa 8631-6674, pwedeng sabihin ninyo na ang astig advice ko, Kuya Poy, ito Yun, dun natin uumpisahan. Kaya naman, halika na. Magandang makausap na po natin ito. Parang ang dami-dami, para nagsanga-sanga ang kanyang issue sa katawan. Eto na nga po ang ating H2H Astig Confessions. Pagod. Opo, pagod na raw na tumulong sa pamilya. Naku yan ang iniindang problema ngayon nitong si Ana. Dahil ang sabi po sa atin ng kapatid natin na si Ana, simula nang magloko at maging babaero ang tatay niya, ay napilitan ng nanay niya na kumalas na lamang sa kanilang tatay. At magmula nga po noon ay siya na ang sumasagot sa lahat ng mga responsibilidad at mga gastusin nilang mag-ina. At bukod pa dyan, patuloy din daw naman itong nanay, itong kasama niya na nga, na pine-pressure itong si Ana na
At kasama pa yung mga kamag-anak, aba may resback pa. Oo. Tinatanong siya, kailan ka ba mag-aasawa? Kailan ka ba magkakaroon ng anak? Oh, sinasabi po nila yan habang siya ay nagkukumahog na maghanap ng 'di ba ng ikagiginhawa naman nilang mag-ina. Kaya naman mula sa Laguna, 26 years old si Ana, kausapin na nga po natin. Ana, magandang tanghali sa iyo. Hello po, magandang tanghali po Kuya Poy. Oo, nako Ana, lahat ba nung tama ba yung mga sinabi naming 'yon, ano? Walang kulang o may gusto kang idagdag pa? Opo, tama naman po. Tamang-tama. Kailan pa ba naghiwalay si nanay at si tatay? 7 years ago na po. Matagal na rin. Pero Opo. si tatay ba may nagkikita pa kayo, ganyan? Opo. Nag-meet pa rin po kami. Oo. Meron ba mga naitutulong naman? Di naman po lagi, pero meron naman po. Oo. Ayan, sila ba ni nanay mo ay nag-uusap pa? Hindi na? Hindi na po. Opo. Ayaw na talaga? Siguro po, mas okay na po yung ganito. Ayan, tapos alam mo, merong binanggit dito na si mama mo ay nagkaroon ng medical condition lately. Ano ba yung medical condition niya? Yes po, na mild stroke po siya. Years ago na rin. Kailan? Years ago na rin po. 7 years ago na rin po. Okay, pero fully recovered na. Opo, as of now, thank you Lord po. Hindi ko pa masasabing po. Siyempre po, may times po talaga na medyo hindi na may babalik yung kalakasan po. Pero patuloy pa rin. Patuloy pa rin. Oo, pero masasabi natin, ilang taon na ba si nanay? 67 po. Meron pa ba siyang ginagawa para makapaghanap buhay naman din? Ngayon po, wala na po talaga. Nag-iisa ka bang anak? Yes po, only child po. Oo, only child at meron ka naman trabaho. Yes po, yes. Oo, may trabaho, meron ding mga racket na ginagawa. Paminsan po. Pero ito ang mas mahalagang tanong, meron ka na bang jowa? Ha? Ayun po, NBFB po. No boyfriend since birth? Talaga? Yes po. Oo, alam mo kung bakit? Ako na sasagot. Hindi, joke lang. Hindi, bakit wala kang bakit hindi ka nagka-jowa ever? Di ko rin po alam, pero wala naman pong nanligaw or nag-try po. Baka masyado kang masungit. Hindi? Ha? Hindi naman. Hindi naman din po. Introvert lang po siguro. Masyadong tahimik. Opo. Naka-vibrate mode ka lang. Okay. Opo. Pero meron ka namang mga kaibigan na nakakasalamuha, tama? Yes po. Yes po, Kuya Poy. Sige. Pero sige. Kaya tinatanong ko lang naman sa iyo yung mga bagay na ito dahil at least alam na natin na hindi ka naman na-frustrate. Kasi ang sabi mo dito, pagod ka na tumulong sa pamilya mo. Hindi naman kalakihan yung pamilya nyo. You only have your tatay and your nanay para tulungan sila. Saan banda ka ba talaga napapagod na talaga? Ano ba talaga ang problema kay nanay at kay tatay? Siguro po ang masasabi ko pong crucial po na part po is yung siguro po nagkakaroon po ako ng midlife crisis po. Quarter life crisis po right now. So parang paano ko ba gagapang o paano ko ba iaakit yung sarili ko habang ngayon po ay kailangan ko rin naman pong mag-provide para kay mama. Hindi rin naman po basta-basta, syempre po may mga maintenance po. So sabi ko, paano nung panahon nila, paano na nagagawa yung mag-ipon pa ng pangbahay, magkapamilya. So medyo nag-aano po ako doon, pati po yung sa career ko po. Kumusta ba ang career mo ngayon? Ang kinikita, sumasapat ba sa pang-araw-araw niyong pangangailangan ni nanay? Awa po ng Diyos, opo, sumasapat naman po. Yun nga lang, sapat lang, walang sumusobra. Ibig sabihin, wala kang naiipon, wala kang naisusubi, tama ba? Minsan po may pakonti po, pero hindi ko po masasabi na para alam niyo po yun, maka-live comfortably po.
Ganun po yung term. Oo, para mabuhay ng komportable at makapaghayahay naman paminsan-minsan. Yung alam mo yung padikwa-dikwatro, yung aabutan ka na lang na nangangalay ka na sa tagalan dikwatro mo kasi may pera ako eh. Oo, yung ganyan eh, 'di ba na I mean paminsan-minsan lang naman, hindi naman sa hinahangad natin yung ganung kaginhawa naman na OA naman. Oo, pero kumbaga gusto mo rin na mag-focus na para sa sarili mo. Pero anong magtutulak sa'yo ng ganito? Bakit hindi ba maganda ang pakikisama sa'yo ng mga magulang mo? Okay naman po sila. Siguro po na ano lang po ako. Siguro ako na lang po yung may problema. Medyo pine-pressure ko na lang po yung sarili ko. Siyempre po yung mga, nakikita ko rin po kasi sa social media, yun nga po, parang ang mga kabatch ko po, yung mga ano ko po, parang nalipad na po sila. Kumbaga. Ano nalipad? So ako po parang hindi pa po ako nakakalip. Hindi pa nakaka-take off sa career ng mainam. Tama ba? Opo. Okay. So nakikita mo sila, not necessarily nakalipad na sa ibang bansa. Kumbaga ay parang gumaganda na yung buhay. Opo, kuya po. At yan ay sabi mo nga, nakita mo lang noong sinilip mo yung social media. Tama? Opo. Oo, yan. Sa social media yan. Pero ako, maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi ko na hindi naman lahat na nakikita mo sa social media ay masaya at mapera? Yes po, kuya po. Yung iba dyan, baon sa utang. Ang gaganda ng ang gaganda ng mga damit, ang gaganda ng mga lugar, travel daw. Yung goals nila, pero hinahabol na ng yan, ng mga third party, ng mga nautangan. Ikaw, meron ba sa yung mga naghahabol ng mga nautangan mo? Wala naman po, pero may utang din po. May utang din, pero yung utang na yun ay nababayaran naman. Opo, kuya po. Yun. Ako po ng Diyos. Oo, di ba? Tapos nakakapag-provide ka ng gamot para kay nanay. Opo, ako po ng Diyos at katulong din po ng gobyerno. Katulong din ng gobyerno. Bakit katulong ng gobyerno? Ano yan? 4Ps? Ano po, hindi po. Sa mga barangay health center po. Oo. Ay, oo i-maximize nyo yan sa mga kapatid po natin mga nakikinig. Yung mga libreng pa-check up, yung mga ganyan. Dati hindi pinapansin, sasabihin, hindi naman kami natututukan dyan. Nako. Pero ngayon hindi. Yung yan po ay taxpayers' money. Naintindihan mo yan, Ana, taxpayer ka, may trabaho ka, tama? Opo. Kaya isa ka sa nagpapalakad, sa nagbibigay buhay sa mga ganyan. Kaya sa mga kapatid natin, kay mayaman kayo, kay mahirap kayo, yung iba magpapaschedule pa doon sa kasi kumikita naman ako na maganda, doon na lang kami sa aircon, sa private, na mga alam mo yun, arte-arte, tapos pagka nakita yung gastusin, magrereklamo. Alam mo, may kakilala ako, milyonaryo sila meron na itong mga paupahan na mga malalaking paupahan, pero sabi ko, saan mo pina-ineksyonan? Anak niya naman. Yung anak niya, dyan, sa center. Sabi ko, ganun ba? Hindi ko ina-expect yun, Sabi ko, hindi ko ina-expect na dyan mo lang sa center dadalhin. Sabi niya, hindi, kasi taxpayer ako maayos naman yung center natin. Di ba? Kahit pamayaman, makakatipid ka pa rin. Ganoon yun. Sige. Eto, habang meron nakikinig sa ating kwentuhan, at dito nga sa confessions mo, na si Norman na mula naman sa Bulacan. 32 years old na itong si Norman. Hindi ko alam kung ano ang may offer niya na astig advice. Astig advice ba sa iyong relationship sa mga magulang mo? O astig advice para sa pagjojowa mo? That I do not know. Kaya alamin na natin, ano ba ang masasabi nitong si Norman sa'yo, Ana? Norman, magandang tanghali. Norman. Magandang tanghali po, Kuya Boboy. Ano bang astig advice mo? Para sa akin, Kuya Boboy, may advice ko kay Ana. Na, yun nga, hindi naman masamang tumutong. Lalo-lalo na magulang natin yan. Sila yung nagpalaki sa atin. Pero minsan, siyempre, kailangan din natin pagtuon ng pansin ng ating sarili. Kasi nga, siyempre, hindi naman habang buhay makakasama natin sila. Hindi natin minto ng ating sarili. Para naman sa mga kamag-anak niya, ni Ana na
kumbaga minamadali o pinipressure siya ng jowa na, huwag na lang pansinin yun. Hindi naman sila yung makikisama. Ikaw naman eh. Pero, sana naman, hindi lahat ng oras mo ay anong tawag doon. Ano? Hindi, sana naman bigyan mo ng oras para sa sarili mo, para naman sa kaligayahan. Mag-relax ka rin ng solo. Oo, ganun. Mag-relax ka rin. Mm-mm. Kailangan mo rin mag-break para sa sarili mo, para makapag-isip na maayos. Huwag mo masyadong i-pressure ng sarili mo. Ayan. Norman, ikaw ba may jowa na? May asawa na po ako, Kuya Poy. Okay, bye-bye. Thank you. Hindi, joke lang. Kasi baka kala ko single ka, ganyan, para maireto ka dito kay Ana ng Laguna. Bakit hindi? Kaso may asawa na. Nire-respeto naman natin yan. Pero maraming salamat ha, Norman, doon sa paalaala mong ganun na kapag ka napapagod ka, ang sagot dyan ay pahinga. Diba? Isang malupitang pahinga. Hindi naman yung pahinga habang buhay na. Basta thank you sa'yo, Norman. Ana, narinig mo ba yun? Opo, Kuya Poy. Oo, alam mo, ang dami-dami pa mga pwedeng pag-usapan. Sabi mo, sa mga gatherings ninyo, wag nyo na muna akong i-pressure. Wag nyo na muna akong i-pressure na may ganito, na mag-asawa, na mag-ganito. Tumutulong pa ako sa nanay ko. Sige, maaasikaso nyo ba si nanay kapag ka nag-asikaso na rin ako ng love life ko? Ganyan. Sabi mo nga sa kanila. Gusto mo? Sige po, Kuya Poy. Ito na ang pagkakataon mo naman. Pero alam ko naman talaga, Ana, hindi ka masamang tao. Okay? Ito naman ang astig lesson natin dito, no? Walang masama sa tayo ay mapagod din. Kahit pa nga gaano natin kamahal ang ating mga magulang, yung aminin sa sarili natin na, ay, tay, napapagod na po ako. And walang mali doon. Walang mali doon. Kahit pa nga tayo yung tumutulong, Ang importante dyan ay yung malaman mo ano yung gagawin mo kapag ka napapagod ka. Sasama ba ang loob mo doon sa taong tinutulungan mo or magpapahinga ka lang para magkaroon ka ng panibagong energy na makatulong ulit doon sa taong mahal mo. Dahil kapamilya mo yan, nanay mo yan, hindi naman sila mga masasamang tao. 'Di ba? Pahinga ang kailangan mo, Ana. Hindi rin jowa ang kailangan mo. Yung iba sasabihin, para ma-inspire ka, mag-jowa ka. O kung hindi mo pa feel na ikaw ay mag-jowa na, wag na muna. Plus, eto na nga ang sasabihin ko sa'yo, nakikita mo nga yung mga kabatch mo, yung ibang mga kaibigan, kakilala na sabi mo kanina ay parang nakalipad na sa kanilang mga career. Alam mo, magkakaiba tayo ng ng speed. Magkakaiba tayo ng bilis o ng mga daang tinatahak. Pero sinabi ko nga sa'yo, hindi naman, not necessarily yung mga magaganda, yung mga ipinopost, sila yung may mga itinatago. No, yung iba doon ay talagang genuinely happy. Ana, naintindihan mo? Pero wag mong isipin na ikaw ay nahuhuli na sa karera. After all, it's your life. Yan ay buhay mo, yan ay kinabukasan mo. Wag mong i-pattern doon sa iba. Dahil iba ang swerte ni Juan kay Pedro at lalong iba naman yung swerte ni Ana doon sa kapitbahay mo. Yon. Okay, Ana? Opo, Kuya Poy. Maraming salamat po. Kumalma, magpahinga, at patuloy na magsilbi sa mga magulang. Dahil sabi nga nila, silang mga may respeto. Hindi lang sabi ito ng matatanda, sabi ito ng Bible. Na kapag ka nire-respeto mo ang mga magulang mo, bibigyan ka ng Panginoon ng mahabang buhay. Kapag ka mahabang buhay mo, marami ka pang oras para maghanap ng jowa. Di ba? Huwag ka lang magmadali. Basta pahinga kapag ka pagod. Alam mo, isa yan sa mga paborito kong mga kasabihan, don't quit, rest if you must, rest if you must, but don't quit. Magpahinga kung kailangan, pero huwag kang susuko. Yun. Maraming salamat sa pagbabahagi mo, Ana, ng iyong kwento. Meron ka bang gustong sabihin naman para kay nanay? Sige, go ahead. Sa ngayon po, mahal na mahal kita. Kung mo iisipin na pabigat ka sa akin, pagkat ikaw ang nagluwal sa akin, ikaw ang naghirap sa akin nung bata pa ako. Mm-hmm. So ngayon, ako naman
okay lang kahit maghirap ako. So, may mga bagay lang talaga na ako yung problema at ako yung may pinagdadaanan. Pero, wag mong isipin na ikaw ang may dahilan nito or something na may na-contribute ka dito sa mga problema ko. So, yun lamang po, Kuya Poy. Yun. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ana. Ha? Habaan pa ang pasensya at medyo habaan mo ang pahinga para hindi ka nabibitin. Okay? Ayan. At 31 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali, itutuloy na nga po natin, mga kapatid, para hindi lamang si Ana ang gumaan ng kalooban, kundi ito ring dalawa nating mga maseswerteng mga napili para manalo ng 250 pesos na cash prize. Abay, congratulations to you. Meron kang 250. Si Lorisa Camela Elizondo. Ayan, at ganun din si Norman ng Bulacan, ang ating nakausap kanina. Tag 250 pesos kayo, no? Thank you so very much. At huwag niyo pong kalilimutan, mga kapatid, meron pa tayong ipamimigay mamaya na apat pang 250 pesos na cash plus isa pang Sulit TV naman. Love question of the day. Ano nga ba ang gagawin mo kung ayaw ng partner mo na magkaroon na kayo ng anak? Ay nako ha, napakaseryosong mga sagot. Seryosong tanong na kailangan syempre ng seryosong sagot. Sabi ni Teresa Rino, kung ayaw pa niya magkaanak, ibig sabihin hindi pa siya ready to become a parent. Igalang ang desisyon ng isa't isa at hintayin na lamang yung moment at yung panahon na ready na nga siya at huwag pilitin because in the end, para din naman yan sa future ninyong magpartner. Sabi naman ni Jerry De La Peña, nasa tamang panahon kaya huwag ipilit kung ayaw pa ni partner na magkaanak kayo. Kung mahal mo ang partner mo, igalang mo ang kanyang desisyon. Isa pa, dadagdagan nyo dagdagan pa ng pangunawa ang bawat isa. Alam nyo ha, mga kapatid, napakaraming mga magagandang mga komento pa. Opo, napakaraming mga magagandang komento ang ibinato ng mga iba pa nating kapatid. Kaya naman pa, kahit pagkatapos ng ating programa, basahin nyo nga po kung sino-sino at kung ano-ano ang mga sinabi rito, no? Doon sa love question of the day natin na ano nga bang gagawin mo kung ayaw pa ng partner mo na magkaanak kayo, 'di ba? Pinili na magkasama na kayo nagpakasal na pero medyo ayoko pa mag-anak tayo. Ayan, kailangan ho talaga na malawak na pangunawa diyan dahil hindi ko naman sasabihin na nakasanayan natin ng mga Pilipino na kapag ka nag-asawa, matik kailangan may anak na. Na kapag ka ikaw ay nagpakasal, matik, ready ka na magkaanak. Magkaiba po yun. Magkaiba yung marriage doon sa pagbuo rin ng pamilya. Ganyan yung dapat na iniisip na natin ngayon. Pwede ka magpakasal, pwede ka mag-asawa na nang hindi pa naman pinaplano na agad-agad ay mag-aanak tayo. Siguro in 2 years time, in 3 years time, yan, tsaka tayo mag-aanak. Pwede naman po kasi talaga yun. Okay? Ayan, pero basahin nyo po ang mga komento ng mga kapwa natin, ng mga tagapakinig at mga tagapanood nang matuto rin po kayo. Samantala, ibibigay na nga rin po natin ito pang mga Pamigay Wednesday winners natin. Ito, 4 na 250 pesos na cash prizes. Si Jerry De La Peña, Dinalyn Dingkol, si Zizi, at si Ibrahim Ilumba. Congratulations sa inyo. Kayong 4 nga po ang winners ng 250 pesos na cash prize. Ayan, si Ibrahim Ilumba, ulitin lang natin, si Zizi, Dinalyn Dingkol, at syempre si Jerry De La Peña. Samantala, ang winner naman ng Sulit TV Box ay si Norma Gabrilio. Congratulations, mga kapatid! Dito na nga rin po kami magpapaalam, mga kapatid. Bukas ulit alas 12 ng tanghali, pakatutukan ang inyong paboritong programa. Tuwing pananghalian, ang inyong paboritong tambayan. Ito po ang Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.